Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, May 22, 2024. Umiiral pa rin po sa ating bansa itong easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasifiko. Asahan pa rin po natin lalo na nga po sa parte ng Metro Manila ay mararanasan natin yung maalinsangang panahon. Habang yung minomonitor naman po nating low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, ayon nga po sa advanced weather forecast ng European Center, ay ito nga po ay posibleng pumasok ng PAR line bukas nga po May 23. Posibleng nga po ng madaling araw or ng hapon ay makapasok na to ng ating PAR line. At stable pa rin po yung sa latest prediction itong dalawang sunod na araw na latest prediction ng European Center na ito po ipapasok ng ating bansa at as low pressure area, at posible nga po pag nandito yan sa parte ng eastern section ng Visayas ay mag-intensify ito into tropical depression at dadaan po yan dito sa parte ng Bicol region, lalabas po yan sa eastern section ng Quezon at dadaan po yan sa coastal water ng Aurora. At dito naman po sa chart ng bagong pag-asa DOST, makikita naman natin ito nga po yung pinakasentro ng low pressure area, nasa labas pa rin po yan ng ating PAR line at ito ay papasok ng Mayo 23. Dito naman po sa ating rain map animation, mamaya nga pong alas 10 ng umaga, wala naman tayong naasahan na posibleng mga pag-ulan. May pagkulimlim na kaulapan sa parte nga po ng Palawan at malaking bahagi naman ng ating bansa ay magiging maayos at maganda ang lagay ng panahon. Pero pagdating nga po ng alas 3 ng hapon, may tsansa ng pag-ulan dito nga po sa western section ng Luzon. Ito po may hina at katamtaman lamang. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi, asahan po natin makulimlim na kaulapan sa halos buong Luzon na may tsansa ng scattered rain shower and localized thunderstorm. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po May 23, nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility itong nasabing low pressure area. At pagdating naman po ng May 24, nasa eastern section po yan ng Surigao. At pagdating po ng May 25, nasa eastern section po yan ng Visayas at posibleng mag-intensify into tropical depression. Pagdating naman po ng May 26, dadaan po yan dito sa parte ng Bicol region at lalabas po yan sa may coastal water ng Polillo Island. At asahan natin makakaranas nga po tayo ng mga pag-ulan. Pagdating naman po ng May 27, dadaan po yan dito sa coastal water ng Aurora. Kaya iba yung pag-iingat po sa ating mga babayan na posibleng makaranas po tayo ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Pagdating naman po ng May 28, dito po mapapansin na natin na posibleng ang hatakin ito yung habagat na magdudulot naman po yan ng pag-ulan sa halos buong bansa. Pagdating naman po ng May 29, dito nga po ay nakalabas na yan ng Philippine Area of Responsibility at asahan naman natin yung mga pag-ulan sa western section ng ating bansa. Bunsod naman po yan ng posibleng habagat. By May 30, habagat pa rin po yung posibleng makaapekto sa may western section ng Luzon at asahan din natin sa may parte ng Mindoro provinces meron din po mga pag-ulan at magkakaroon tayo ng panibagong low pressure area, pero ito'y mababa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo at posibleng malusaw din po kaagad. By May 31, asahan po natin may pag-ulan pa rin po ang western section ng Luzon dahil pa rin po yan sa posibleng habagat. Dito naman po sa wind map animation ng European Center, mapapansin nga po natin by May 23, papasok na po yan ng ating Philippine Area of Responsibility at dediretso nga po yan sa eastern section ng Visayas at magdudulot po yan ng pag-ulan at dediretso po yan dito nga po sa may pagitan po ng Sorsogon at ng Catanduanes at dediretso po yan sa may Daet at lalabas po yan dito sa may coastal water ng Polillo Island at magre-recurve po yan dito po yung dadaan sa coastal water naman ng Aurora
at dadaan po yan sa coastal water nga po ng Cagayan at lalayo na po yan ng ating Philippine Area of Responsibility habang hinahatak naman po niya yung habagat. Again, inuulit natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Pero kung mapapansin niya po natin, dalawang sunod na araw halos stable yung nilabas na advanced prediction ng European Center. Pero manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman pa po natin kung ano nga ba yung magiging senaryo nitong posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.